Hello, Amlan, hello world. So, mo share lang po karon sa Sunday og scriptural lesson from the Old Testament nga mao mo lesson karon sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. So, nanakita karon sa Joshua. So, ang background ani katong mga Israelites or people of God headed by Moses ni eskapo na sila from the Egyptians. Umalabot na sila sa Canaan, ang promised land, a land flowing with milk and honey, may sulti sa Ginoo. Tapos for specific reasons si Prophet Moses wala gialaw sa Ginoo nga makaabot dito nga land, so nawala ra siya, so ni translate siya na siya ang story. So ang ni replace niya si Joshua, so prophet ni si Joshua. So na-address ang story ani sa Joshua sa Old Testament. Pagsulod nila Joshua and the thousands of Israelites or people of God ngadto sa promised land sa Canaan, daghan na ditong mga nagpuyo na gani kuno mga giants. So gera gyud kay ila may occupy ang Canaan, dili sayo nila. So there was a time kanang makadugmo ng city of Jericho nga ilang gi-conquer nga ang mga Israelites sila Joshua nagtuyok sila with trumpets like 7 days until natumpag ang walls, na-conquer nila ang city of Jericho. So ang city of Jericho is part na siya sa Canaan, pero kana siyang muna siya unang city nga masulod nimo nga diya sa Canaan, napay laing cities, pero ang Jericho gid ang una na nasulod. So na-conquer nila. So victorious kay sila, lipay kay sila, dan giina sila sa Ginoo nga di ka pangwaan ng mga gold diya, mga bandi diya, pero kuaa para sa grupo, pero ayaw gud pangawat mo para sa kagalingon. But there was one man nga ni kuha siya para sa kagalingon. So there were wars atong time, mga daog sila, but because naay usa ka buok nga ni violate sa kasuguan sa Ginoo nga dili magkuwag, dili mangawat personal, so napildi sila. So ang strength ani mga Israelites headed by Joshua, makakonquer sila, makadaog sila ma-war sa ilang makontra kung obedience la sa Ginoo. Pero kung disobedience la sa Ginoo, labi na bisag na usa nga murag mo tuis bitaw or mo violate sa rules like katong nangawat, nangwa sa gold and silver para sa kagalingon, then wala sila tabay sa Ginoo, napili sila makontra. So inanang life sa grupo ni Joshua sa una sa Israelites, nga kung obedient sila, mudaog sila sa war, strong sila, tabas sa Ginoo. Pero kung mo disobedient sila, di sila tabas Ginoo, mapildi sila makontra. So diri sa Joshua, kana magingalag Joshua diya, muna siya ang story, prophet sa mga Israelites. Niya na usap pinakasikat niya nga verse sa Joshua nga paborito nako. Makita nato sa Joshua chapter 24 verse 15. Kung sakto ba pag-memorize niya Joshua diya nga, choose you this day whom you will serve, but as for me and my house, we will serve the Lord. So pagpili kuno kamo karon kung kinsa inyo alagaran, meaning asa man mo serve, ang Ginoo ba or ang hari ba or ang dautan ba or kanibang mga sala or kanang disobedience sa Ginoo ba inyong pilion, pwede mo mamili at tanan. Pero ningos Joshua, but for me and for my house, we will serve the Lord. So gipili gud niya kauban iyang pamilya nga mo serve or mag-alagad or magsunod gud sa kasuguan sa atong Ginoo. So mao pud ato karon sa nagadagang masala karon na scripture to nga gisulti nga ang mga maayo kuno mahimo ng bati, pero ang mabati mga sayop mao na gisunod kuno karon nga sakto. So murag kani makurap, murag sila na murag legal na, murag sila na sakto, wala na sila konsensya, wala na sila kaulaw, murag sila na sakto, murag sila na nagdumala ang mga dautan, makawatan, mga whatever, mga illegal mao na nooy nagrule sa Pilipinas ug sa kalibutan. So gitagna na sa Biblia. Pero we can always be inspired or we can always be like Joshua nga daghang mapili diri sa kalibutan. Pwede ta mo pili good, pwede ta mo pili bad, pwede ta mo sunod ni Jesucristo, pwede ta mo pili Satanas. Pero sama jud ta ni Joshua nga, but for me and for my house, we will serve the Lord. Piliin ko nila paalaga sa Ginoo. Kato lang, I share this in the name of Jesus Christ. Amen. Thank you for listening.